Okay, good guys, no, meron kaming gagawin dito guys na Midea, no. So ito yung mga bagong modelo guys ng Midea. So ito yung mga inverter ng Midea, no. So ang error daw nito guys, sabi ng customer, A3, no. So ito nga testing namin guys, lumabas yung A3 error. Ayan, no. Ayan. So hindi siya gumagana sa was, ayaw din yan sa spin, no. A3 siya talaga. Pag ilagay mo sa was, 3 ikot lang, magkakaroon siya ng error na A3. So ang A3 guys, pagdating sa Midea, nandito ang problema yan sa ilalim ng board. Mayroon siya kasi ditong lead sensor, no. So yun ngayon ang ating i-check, no, kasi nga ang cause ng A3 error ng Midea dalawa lang. Either yung sensor ng lead ay sira na, or yung magnetic ng lead ay hindi na gumagana, or yung nasa loob siya ng cover, no, yung magnetic niya, no. So yun po ang isa sa mga naging cause ng A3 error ng ganitong model, no. So ito po ay latest model guys ng Midea inverter, no. So yan, binabaklas natin to guys, yung pinaka cover niya. Ayan. So ito na nga, no, binaklat na natin. So nandito guys sa kabilang side yung pinaka sensor niya, yung kulay puti dito sa bandang kaliwa. Dito sa bandang ito dito guys, ito yan, dito sa bandang kaliwa, no. Yan, ito yan. So ito guys, usually ang naging problema talaga nito, yung mga ganito ay yung magnetic doon sa cover, no. Yun ang naging problema. So ito guys yung sensor niya, ito, no. So na-check namin to guys, okay yung lead sensor nito, no, walang problema. So ang naging issue niya talaga yung magnetic doon sa cover. So ang gagawin namin dito guys, i-disable na lang namin to, no, kasi nga yung magnetic yung may problema. So i-disable na lang natin. So dalawang wire na to guys, i-short na lang natin to. Ipag-connect na lang natin para ma-disable natin to, no. Ayan. So kung ayaw nyo naman siya i-disable, pwede nyo naman siya palitan ng pinto, yung cover, or pag yung pinaka-sensor ang sira, pwede nyo rin palitan, no. So ngayon kasi wala kaming pamalit ng sa pinto, kaya ang gagawin natin dito is disable na lang muna natin to, no. So ayan. So ayan na, simple lang yung pag-disable nito guys, i-connect mo lang yung dalawang wires, no. So ayan. So balik na natin, tapos testing na natin guys, no. So ayan na, testing ulit natin, no, kung magkaroon pa siya ng A3 error. So yung sa mga non-inverter naman guys, ang A3 halos same lang, nandyan din sa ilalim yung pinaka lead sensor niya, no. So pwede nyo siya i-disable guys, no, kung walang pamalit pwede i-disable, no. Kung may pamalit naman pwede rin naman, no. So ang effect niyan guys, yung sa pinto niya, yung pag binubuksan mo yung pinto, magkaroon siya ng error. So yun po ang maging downside niya, no. So hindi siya mag-error kapag binubuksan niya yung pinto, no? So yun. Then testing na natin guys, tingnan natin kung mag-error pa, no. Nasa 8, anday natin hanggang 5 guys, no. Ito guys, pag umiikot ito, hindi siya mapansin kasi napaka-tining ito. So yan, antayin natin guys, umiikot, no. Pag umabot siya ng 5, ibig sabihin na okay na siya, no. Kasi nga, yung pagdating kasi ng 7 guys, doon na lumalabas yan, yung A3 error kapag in-spin. So yan guys, nasa 5 na siya, okay na, no. Hindi na siya nag-error. So working na po ito, no. So yun lang, no. So A3 error guys ng Midea, yung bagong model. So yun po ang problema niya, either yung sensor niya or yung magnetic doon sa cover, no. Kasi minsan yung magnetic diyan nadi-disalign kasi yan. Hindi na siya doon tumatama sa sensor. Okay? Thank you.